Nagabarog ta kadayon magaangko ta sa Ginoo. Once again, aton ipaubos aton kaugalingon tungod kay ang Dios lang ang sarang makahatag kanato sa kaalam nga langit nun. Magadungan tatanan sa pagpangamuyo diha sa Ginoo. Dios nga labing gamhanan, paubos kami sa among kaugalingon sa makausapa amon o Dios giila kanunay nga kun wala ikaw wala kami sing sarang nga mahimo Ginoo. Nagahangyo kami sa imo sa sinigi ni Dios nga kabuntagon sa parte o Lord nga mahisgutan namon ang imo pulong. Dili kini amua o Dios kundi imo kini mga pulong o Dios. Gani hindi namon kini mabadbad sa secular kag tawhanon nga kaalam. Ang amon gikinahanglan ang imo Ginoo Dios tabang sa amon. Busa haplasi kami tanan sa imo kahibalo, kaalam ug labaw sa tanan sa panabot Ginoo. Kag ang imo hamili nga dugo magatabon sa amon sa sini nga kabuntagon kag walay dautan nga makakawat o Lord sa mga pulong nga imo ipugas sa amon tagsa kakasing-kasing. Podala kami sa imo presensya. Tuyoki kami sa imo balaan nga kalayo. Tuyoki kami sa imo hamili nga dugo. Salamat sa ngalan ni Jesus. Kita tanan magaingon. Amen. Amen. Magalingkod tatanan kadayon. Once again, aton i-focus ang aton unahuna o kasing-kasing sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos. Akon usbon, akon gina-welcome ang tanan nga mga bisita sama sa pag-welcome ganiya sa aton nga gitawag igsoon. Right now, sa sini nga kabuntagon, padayonon naton ang ikaapat nga gitun-an naton as talking about the sacrifices nga makita naton sa balaan nga kasulatan. And we are now in a fourth thing as talking about the sacrifices that will pleasing to God. Ang ikaapat gitawag kini the sacrifice of righteousness. Amen. Yes, of course, may 5 ka biblical nga sacrifices ngaton mabasa sa scriptures from the Old Testament going to the New Testament. The first thing, we study about the sacrifice of obedience. And then the second things, it is the sacrifices of the thanksgiving. And the third thing is 11 sacrifices which refer to our physical bodies. Kag mao kini ang gi-state dito sa Romans sa chapter 12 in verse 1 nga nagaingon, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you offer your body as a living sacrifice. Ang word nga offer o the word present your bodies, kung lang tao naton in Romans sa chapter 12 in verse 1, this phrase, it implies the whole being and everything that within you. May usat ka utod nga pastor. Kag salamat sa Dios tungod kay gikuha na siya una sa Ginoo. Kag mao po to nga pastors anangin mentor na kon during the time. Saya nga gitawag pagkakristohanon kay sadto nga time ang dispensation sa church, ang mga alawiton kasagaran for voices gyud. Kadayon sa sulod siya kasing-kasing gusto siya nga makamao
pagbasa sa nuta kagdayon madawat niya ang maayong tingog gikan sa Dios. So daghan na ang may nagtudlo sa iya. Kadayon ubay-ubay na ang mga nadawat niya nga mga instructions kag pagtudlo nga gikan mismo sa mga tiguang diha sa simbahan. Until such time, may usa ka pastor nga dili taga Negros ni travel kagdayon wala pud nakatultol sa ila balay, pero amazingly naabot siya didto sa sina nga balay. Pagpanuktok sa sina nga pastor, miingon ang pastor, ani ako tungod kay gipadamgo ko sa Dios nga may tao dire nga gusto makakaton sa full voices kag madawat niya ang maayo nga tingog gikan sa Dios. Na-shock ang aton utod nga pastor kadayon. Ingon siya, ako na nga tao ang imong gisulti. Dugay na ko og ampo, og dugay na nga panahon nga nangandoy ko nga makamao ko pagbasa sa Pure Voices. Pero ang pastor nga mitravel giingnan siya. Dili ka kamao tungod kay wala pa nimo gihatag ang tanan sa Dios. Una, gapanabako ka pa. Nakuratan siya. Ang word nga offer your body, it implies the whole being. Amen ba? Ang tuod nga Kristohanon, kung moingon ka gani nga gihalad nimo sa Dios ang imo kabuhi, parte na diha sa imo tanan. Ang mga butang nga imong gihigugma, ang bisyo butang ni nga gihigugma naton. Amo gani ni nga di naton mabiyaan. Amo gani ning rason nga di naton mabartir. Kay nga butang ni nga gihigugma naton. Pero ang tuod nga Kristohanon nga giintrigar na niya ang iya kabuhi sa Dios, apil na ang tanan butang. Hindi lang kay ang iya mismo kaugalingon, kundi apil na ang iya bisyo sa iya kinabuhi. And that is what the word sacrifices or present your body as a living sacrifice. Meaning, for the sake of the Lord, isakripisyo nimo ang imo mga gihigugma sa kabuhi nimo. And that is the word sacrifices. Nga, ang word nga gitawag present or offer, it implies the whole being and everything that within you. It signifies the total surrendering. Amen. Amuning gistate sa sining nga pastor. Dili ka kamao tungod kay gapanabako ka pa. Kag amo nang reason usahay sa mga Kristohanon nga kung pabersikulohon siya, syado kadugay ang bersikulo, it is because ang iya nga kasing-kasing kagunahuna, may mga butang pa nga way niya na surrender sa Diyos. Once, when you accept Jesus Christ as your personal Savior, ang tumong kagtuyo sa Diyos sa imo kabuhi, nga i-vacuum niya ang imo kabuhi, agud siya mismo makasulod. Kay mintras nga hindi nimo i-vacuum ang imong kinabuhi, meaning ang tanan butang kung dili nimo ihatag sa Dios. Apil na ang imong mga kabug-atan, apil na ang imong mga gipas-an sa kabuhi, kung dili nimo ni ihatag sa Dios, dili makapenetrate ang Dios sa imong kinabuhi. And the Bible says, you are not totally surrendering to the Lord. Amen. Amo ning Romans chapter 12 verse 1. Amen. Sapagkat tinuod lang, gasulti lang ta nga ako nagihalad ang tanan sa Dios, pero usisaang imong kaugalingon kay nga it signifies the total surrendering your time schedule. Amen.
talent, ability, and money. Mo bito na nga si Kristo Jesus mismo nagsulti, igugma ang Dios sa tibok nimo nga kasing-kasing, igugma ang Dios sa tibok nimo nga kalag, igugma ang Dios sa tibok nimo nga hunahuna, o kigugma ang Dios sa tibok nimo nga kusog. Meaning, ang kusog naton parte diri sa gipangita sa Dios. Gabi sa nagtigom kami, why nakatambong ang anak ni Brad Rudy, pero nalipay ko kay nga, gikapoy siya, dili tungod sa duwa kag suroy-suroy, gikapoy siya tungod kay nanguha silag bato. Ang Biblia, amo ning gipangita sa aton sa Dios. Diin man naton ihatag aton kusog. Amo ning word nga present your bodies. Amo na nga gahapon, tulog yun kabutang ang akong gipasalamatan sa Dios as His divine preservation. Una, ang una na akong nga gipasalamatan, katong gidabukan diha ni Dilmar. No. Nahibong na lang ko pagkakaagaho ni gawas ko, nga nung buok man kaayo ang aso, nasunog na diya ang kawayan. Umay gani, kay may tubig. Dira giagi ang hos. Pagkaputol sa hos, sige pud agas ang tubig, amutong wala nakapadayon ang sika. Ikaduha nga akong gipasalamatan. May gani, kay bag-o lang na human nila og kural sa halublak. Ikatatlo, walay tao nga nakamatikod. Kaya kung may nakamatikod, mutawag magitong bumbiro. Disturbo na. Ayan na. Ikaduha na ko nga gipasalamatan ang pagputol sa Gemelina. Ako, aksyon gyud ko kahadlok kay nga man dugay ko kuyog sa laras. Amo na nga sa board fit kag sapi suhito ko kag bisan pa man sa tamanyado sa kahoy kay hibalo ko pilang lusot sini. Kay dugay ko kuyog-kuyog sa tsinso. Daghan mi namatay sa tsinso. Ang namatay, dili kay ang nag-operate, ang namatay ina nagunit sa pisik. Ikatatlo na ko nga gipasalamatan ang naglaras gahapon. Kita magin sa tumugas to. Ngaman, sagi, latid na ang PC, amo pod ang paglaras sa manuglaras, ang PC na taktak, diha gyud sa tsinso na tupa, ang tsinso na asa, diri unta sa agtang padung. Ngay nga na. Behikapa ko ninyo ulo, pila naman ang ulo? Ngay nga. Pero, why gitugot sa Dios kay ngaman? Muna nga, inay nga mga tao, ila gigamit ang ila kusog. Inay nga aton gitrabaho, amo bitaw na nga sulti naton sa aton nga exhortation nga may simbahan. Hindi matuman ang gihambal sa Biblia nga higugma ang Dios sa tibok nimo nga kusog. Kung way simbahan, hindi ma-identify kung hindi nimo gigastong imo kusog. Amo nang reason nga may simbahan, aron nga mahibaw-an nga diri nimo gispent ang imo kusog. And that is talking about the word as present your body, it implies a total surrendering. Meaning, hindi ka na mao ang tag-iya, kundi ang Diyos na. It involves everything. It involves your time schedules. Amen? Bisan may mga importante ka pa nga mga buluhaton, pero kung Diyos na, kung parte na sa Diyos ang isgutan, like sa kay Abraham, sa gitawag na si Abraham dito sa Genesis chapter 22, ang Biblia nagambal siling si Abraham, ani ako Ginoo. Ako na to, ang time schedule nimo, kung ang Diyos magtawag, really, imo, pirmigyod, ilhon sa imo kabuhi, kag ekspektaron nimo, nga sa tanan panahon, pwede ka matardar sa Diyos. Amen. Hingnay mo katapad sa panahon, pwede ka matardar sa Diyos. Pero nga di man naton matardar. Amen?
Nga way ta may mahimo, it implies a total surrendering. Amen? Kung mo siling kayo mo naghihatag sa Dios, it involves your time schedule, meaning sa bisan ano nga panahon, kay bisan unsa nga oras, kung ang Dios nang inanglan, pwede ka matardar sa Diyos. Pwede ka madisturbo sa Diyos. Pwede ka imo makita magamit sa Diyos because ang imo nga lawas really surrendering to the Lord. Amen. Kag amuning gistip sa sinilang itawag passage. It involves your time schedules, talent, ability, and then especially our money. Amo gani na nga sa aton pag-alagad sa Dios, ang kinatibuk-an naton nga pagkatao gihatag na naton sa Dios. Amen. Ang kinatibuk-an naton nga pagkatao gihatag na naton ni sa Dios. Meaning it implies a total surrendering. Ilang taong naton ang Macedonian Church. Sabi mo lang, this is what a very familiar church sa time ni Paul. Kag ini nga klase sa mga believers, they are what considered not a Jewish believers, but they are what considered as a Gentile believers. Kaya nga, mga taga-Macedonia ni nga mga tao, mga Gentile believers ni nga mga tao, pero I really blessed sa kabuhi nila. Sila yung pa sa Biblia sa chapter 8 in 2 Corinthians chapter 1, pagkato sa verse 5. Ingon pa diri sa pulong sa Dios. Siling pa diri sa verse 1. Mga igsoon, buot namo nga masayod kamo sa nahimo sa mga simbahan dito sa Macedonia tungod sa grasya sa Dios. Gisulayan sila pag-ayo, pinagi sa mga kalisdanan nga ilang gisagubang apan ang ilang kalipay. Labihan kadako og tungod nini nagingapin ang ilang pagkamahinatagon bisan sila mga kabus kayo. Lang tawag ko no inyo katapan. Dato na kabos. Bisan sila kabos kayo. Amen. Siya na mo katapad mi, dato. Makapamatuod ako na sumala sa ilang marangan og labaw pagani ni ana, naghatag sila gikan sa kaugalingong kabubuton. Mihangyo sila kanamo o gani na mugos nga tugutan sila sa pagtabang sa katawan sa Dios dito sa Judea. Og ang gibuhat nila labaw pa kaayo kaysa among gipaabot. Una sa tanan, anong gihimo nila? Amon ning tuod nga offering. Hindi budlay ang paghatag kung ang imo mismo kaugalingon imo nahatag sa Dios. Meaning it implies everything. It involves your time schedules, ability, talent, especially your money. Nga kung ang ikaw ang hisgutan, dala na ang tanan nga butang. Meaning, hindi malisod sa usa ka tawo ang kabuhi nga gitawag matinumanon kag may natagon kay ngaman iya naman nahatag ang iya kabuhi sa Dios. Amo ning tuod nga offering. Pakpakan na to ng Dios. Amen. And right now, lang taon na ton, ang ikaupat nga gistate sa Biblia as the word sacrifices. According pa sa Psalm sa chapter 4 verse 5, this is the sacrifice of righteousness. Amen. Offer the sacrifices of righteousness and put your trust in the Lord. Amen. Amen ba? Amen. Grabe ang word ng sacrifices. From the sacrifices of obedience, the sacrifices of the thanksgiving, a living sacrifices, which is referred to our physical bodies, and then the fourth thing, it is the sacrifices of righteousness. Why is it called the sacrifices of righteousness? Amen ba? Labi na karon sa moderno naton nga kapanahonan. Amen. Ang Biblia naghambal, dili matago sa aton, we are now in dispensations of grace. Arita sa kapanahonan, sa grasya o sa kaluoy sa Diyos. Siling pa sa Ephesians chapter 2 sa verse 8. Kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat
kundili gasa sa Dios. We believe 100% nga ang kaluwasan naton dili sa personal naton nga pagpaningkamot, dili pinaagi sa aton reliyon, dili sa aton pagkamayong tao or something sa aton pagkamatinabangon. Kay nga man, ang Biblia naghambal, all men are sin and fall short for the glory of God. Meaning, bisan maayo ka pa nga tao, bisan reliyosa ka pa nga tao, still you are considered as short in the glory of God. Walay mahimo ang tao sa pagkabot sa kaluwasan. Kag di niya madawat ang kaluwasan. But the Bible says, because of the grace of God, amo nang ang Biblia naghambal na luwas kita dili tungod sa aton buhat, kundi na luwas kita tungod kay kini gasa sa Dios. Meaning, pinaagi sa grasya sa Dios. So, dili malingad sa aton nga kita mismo na-enjoy naton ang dispensation sa grace. Pero tandaan naton mga kaigsunan, according pa dito sa Titus chapter 2, in verse 11 to 13, ang grace di ay may ara siya gitawag manifold na ministry. Which is, hindi lang kay diha ka lang magpabilin, kundi may ara siya pinakamatahom nga motivation sa kabuhi naton. Anong gihambal sa Tito chapter 2 verse 11 to 13? Gay gipadayag sa Dios ang iyang grasya alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. Ang maong grasya nagtudlo kanato sa pagbiya sa kinabuhing dautan. So meaning, ang grasya nga nadawat naton, may ara siya himuon sa tao. I-imparts niya ang motivation sa kabuhi naton. Kinsay nakadawat diri sa grasya sa Dios, ibayaw ko ninyo kamot. Ila nga grasya nga nadawat ninyo, may motivations na sa kabuhi. Kay base kon, ining gihambal dito sa Jude, sa verse 4, before naton lang taon, ang Titus chapter 2, verse 11 to 13. Let's say, for example lang, ang gistate dito ni Jude sa verse 4, sa gitawag sa New International Version, siling pa dito ni Jude. For certain men, whose condemnations was written about long ago, have secretly slipped in among you. They are godless men, who changed the grace of our God into a license for immorality. Amo ni nagakatabo karon sa modern Christianity nga once naara ka na sa Dios, amen, bisan makasala ka pa, luwas ka na. Amo na ang bondage karon nga nadawat sa Kristohanon. No, kung tinuod nga grasya ang nadawat nimo, may motivation ang grace sa kabuhi nimo. Anong gistate dito sa Cebuano sa chapter sa verse 4 sa Judas lang taon naton. Sila pa dito sa verse 4 sa Cebuano. Kay may pipila kadaotang mga tao nga mihilom pagtipon kanato. Na ini nga mga tao katuhuan yun kay nga man sincero nga nag-share, katuhuan yun sila kay nga naman murag maamo ang hitsura, mga profesional pa nga mga tao. Biblia nagambal, tao nga mihilom pagtipon kanato, dugay nang naisulat ang silot alang kanila. Gituis nila ang mensahe mahitungod sa grasya sa atong Dios aron ikapasangil nga sila sa ipasangil sila sa dautan nila mga buhat sa ingon ni ana gisalikway nila sa Jesucristo. It is a license for immorality. Amo ni nagakatabo karon sa sini nga kapanahonan. Amen. Amo na nga dito sa Escalante, baliko na kon. Kalapad sa karsada. 4 lanes ko na. Pero nagdumog ang duwa ka motor. Impact yun nga pagkadumog. Igo pagsusi ang usa ka motor
pastor. Ang nabanggaan pod, pastor. Kadamo sa nagmotor, sila gid nga duwa ang nagdumog. Ang usa on the spot, ang usa nadapaw sa ospital. Gi-search ang history. Sila nga duwa, puros may kaluyahon sa babae. Nga, tungod sini nga doktrina, ano ni nga doktrina, nga bisan nakasala ka, ang Dios manuoy gyapon. Tungod si sini nga pagtudlo, meaning gipasangil ang grasya sa Dios aron himuon nila ang mga butang na wala gikalipas sa Ginoo. No, ang grasya may divine motivations ni. Anong divine motivation sa grace? Tudluan ka sa pagkabuhi nga matarong. Ilang taon na itong balik ang Titus sa chapter 2 sa verse 11. Ang maong grasya, nagtudlo ka na to sa pagbiya. Just imagine that. Basahan ko na naton ang verse 12. Start. Thirteen. Nagpasabot ang kabuhi sa Kristohanon, may perseverance siya nga while nga nagapaabot siya sa pagbalik ni Kristo Jesus, ikabuhi niya ang grasya ug ang kaluoy sa Dios siya kabuhi. Dili kay pasangil ni aron himuon niya ang sala. Amen. Amo nang dako nga problema karon sa modern Christianity, na abuse ang grace. Why? Na-interpret sa insakto nga pagka-interpret. No. Yes, ang Biblia nagsulti na luwas ta pinagi sa grasya sa Dios, dili ni sa aton buhat kundi kaluoy ni sa Ginoo. Pero ang grasya nga nadawat naton may divine motivations. Anong divine motivation sa grace? Tudluan ka niya sa pagkinabuhi nga balaan o pabyaon ka niya sa kabuhi nga dili uyon sa kabubuton sa Dios. Amen? May divine motivations ang grace nga gihatag sa aton sa Ginoo. And this is what the Word of God says. And that is what the Word offer as the word righteousness. Amo na nga ang 2 Timothy chapter 3 verse 16 nagambal. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamda gikan sa Dios og mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamaturan, sa pagbadlong, sa pagsaway ug pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga tarong. Ibayaw ko na inyo Bible. Amen. Anong tumong sa Bible? Meaning tudluan ka pag kinabuhi nga matarong. Amen? Tudluan ka pag kinabuhi nga matarong. Ang pulong sa Dios nagatudlo kini sa kamaturan. Ang pulong sa Dios parte ang pagbadlong kag pagsaway. Nganuman tungod kay ang tumong sang Biblia o pulong sa Dios aron kita magkinabuhi nga matarong atubangan diha sa Ginoo. Pakpakan na to ng Diyos. Ang Romans 6:13, ingon pa diri sa Biblia. Sa New King James Versions, and do not present your members of your bodies, ingon pa dito, as instrument of unrighteousness. But present yourselves to God as being alive from the dead, and your members as instrument of righteousness of God. Pakpakan na ito ng Ginoo. Sa Cebuano, kung lang tao na ito na, basahon na itong tanan sa Cebuano. Start.
Amen. Thank you, Dad. Ingon pa diri sa Romans 6:13. Nagisgot kini sa aton lawas. Amen. Ing na imo katapad, nagisgot kini sa imo lawas. Ingon dayon diri, ayaw usab ninyo itugyan ang bisan unsang bahin sa inyong lawas. Because our body has many parts. Amen ba? Kag ang gihangyo diri sa Dios, bisan parte na lang sa lawas naton. Kay nga man, may mga posibilidad nga gamiton kini sa daotang katuyuan. Nagpasabot, kung gamiton sa daotan nga katuyuan, sinong imo agalon sini? Ang Dios magyapon? Nagpasabot, still the choice is ours. Amen ba? Diri naton makita, depende gyud sa tao. Diin niya iplastar ang iya lawas. Diin niya ipahaluna ang iya nga kinabuhi. Ari sa aton, bisan kamo nga naminaw sa akon, inubanan sa aton mga bisita, depende sa inyo kung di nimo iplastar ang imo lawas. Depende sa imo kung di nimo i-spend ang imo kabuhi. Amo gani na nga may mga tao nga kung badlungon sila sa ilang nga bisyo mingon, nga nagbuot ka man, ikaw nagasto? Tinuod bitaw, kaya maginalawas. Nga na. Si Manong Lito pa, tung diri sila, kung may migo ka kuno nga palahubog, imo kuno palitan, kasi adlaw, lungnik nga tanduay. Adlaw-adlawon gid kuno nimo. Ni katawa ko siya, kung ano man, no. Ayun siya, agud magmasakit, makaministeryo ka. Kumay po dang ideya ni mo nga. Amo nang rason sa iban, nga magbuot ka man, ikaw nagasto? Tinood na. Iya na. Depende na siya, kay lawas na niya. Bisan gani mga asawa kag bana, bisan ano pa na ninyo kabadlong sa inyong mga pares, de na mabangbang kay nga iya guna. Posible nga matago na niya, pero way ka may mahimo sila. Amen? May pa, imo na lang siya kondisyon nun, nga kung maghimo ka, bedre sa ako natubang, palantawa ko. No, way na lang taguay. Bukita na may mga Kristohanon nga moingon, nga musulti man ang iban nga pastor nga sayop ang pag-inom. Ako maging nambi, kung dili sayop, dito ka mo inom sa pulpito. Hindi mo po sila. Yan na. Ako nang imo makita, depende na sa imo, kay imo man na. Pero, ang pinakadako nga question mark sa kabuhi nimo, kinsay agalo nimo kung ang imo lawas, gigamit nimo sa daotan katuyuan. Amen? O sa butuay na ilain, hindi Diyos ang imo agalon sini. Ang agalon nimo sini ang panulay. Sino man ang namiyan nimo? Gamiton ka sa panulay o gamiton sa Diyos? Mabito na lantob lang ninyong mga tao nga way nakagwa sa bisyo, lantob lang itsura do panulay. Nga, amo gud ang iagalon. Amo gud ang naguyag siya kabuhi. Amen? Amo na nga ako nagto-depende sa aton, di naton ipahaluna. Ako igol ako naghambal, hindi po ni akon, pero still the choice is ours. Ari gigihapon sa aton.
Bisan nakabati ka pa sa siningawali, pero sa gihapon, imo na desisyon. Pero ang Dios, may ara lang siya daan nga gigitudlo sa aton. Nga kung mahimo, ayaw pag ipagamit ang bahin sa imong lawas. Amo gani na nga kung basahon na to ng Mateo, si Jesus nagambal, kung ang imong mata mo'y hinungdan sa pagpakasala, lugita kini. Amen? Dili po na mao ang punto ni Kristo Jesus nga lugiton ginimong imong mata. Iyan na. Sila pa ni Kristo Jesus kung ang imong kamot, amo ang gitawag hinungdan sa pagpakasala, may paputlo nimo kini. Oh, dili mao ka nang ipasabot ni Kristo, meaning that is talking about a self-denial, like sa kang Samson. Ang iya nga gitawag pagkadautan, di nagsugod tungod sa mata niya. Amo to nga ang Ginoo, no choice, ikuha na lang ang mata niya. Di ba? Amo na nga ako nagtuo, ang parte ubahin sa lawas naton, dili naton itugyan alang sa dautan nga katuyuan, kay posible ni nga maapektuhan ang tanan. Sige, sulti dahil diri. Ang sumpay, Hinoon, itugyan sa Dios ang inyong kaugalingon, ingon nga mga gibanhaw gikan sa kamatayon, o itugyan ang inyong kaugalingon, ngadto sa Dios aron gamiton alang sa matarong nga katuyuan. That is talking about the sacrifices of righteousness. Amen? That is talking about the sacrifices of righteousness. Lantaw ng mga tao nga nakasabot na sa pag-alagad. Di ba? Ang iya nga gitawag, intention siya kabuhi, kag ang banner nga gibitbit niya, ang pagkamatarong niya sa Diyos. Amen ba? So kung lantaw na ito ng Romans sa chapter 6 verse 13, ingon pa dere, our bodies therefore had been created by God as a suitable instrument to represent in the physical realm. Amen. Nga may lawas ka. Amen ba? Nga may lawas ka. Because ang lawas, amo ni ang evidence, amo ni ang representante diri sa sini nga kalibutan. Because the Bible says, man will judge according to the basis of the things done in this body. Nga naghambal ang Romans 6:13, ayaw ninyo itugyan ang bahin sa inyong lawas. Because the Bible says, we are judged according to the basis of the things of this body. Kagayon, ano gyambal diri sa notes naton? Our prayers, our praise, our love, our worship and service, our sins, wickedness and crookedness, all that we have done on this body, an effect to eternity. Lantaon naton balik ang Luke 16, before naton lantaon ang Ecclesiastes chapter 11 sa verse 3. Namatay si Lazaro o gidala sa mga anghel ngadto sa kiliran ni Abraham. Ang dato namatay usab o gilubong. Diin ang dato, diin ang iyang lawas, diin ang iyang lawas, gilubong. Amen? Gilubong dito sa yuta. Ang lawas niya, gilubong sa yuta. Pero lantaw naton, ang iya nga gitawag espiritu, kung gilubong ba sa yuta. Ang Biblia nagambal og nagantos pag-ayo dito sa Hades. Mihayat siya og nakita niya dito sa layo si Abraham og sa iyang kiliran diha si Lazaro. Verse 24, busa misinggit siya ngadto kang Abraham, amaan, kaloyin taon ako og ipadala si Lazaro diri aron itunlob ang iyang tudlo sa tubig og pabugnawan ang akong dila kay nagantos ako pag-ayo sa kainit ni ining kalayo. Di ganing lawas niya gilubong. Pero nga may nagantos man sa kalayo. Nga, dili mamatay ang espiritu. Amen ba? Ano din ang gihambal dito sa verse 25? Apan si Abraham itubag anak, hinomdumi nga sandidto ka pa sa kalibutan, meaning kinsa man ang nagpatuyang, ang espiritu ang lawas. Amo nang aton bagay sabton. Because whatever done of this body, we are judged. Isa nagantos dito sa impierno, ang lawas ba ang espiritu niya? Ang espiritu niya, mayon tako ng tao ni kamatay,
mamatay na lang siya hangtod sa kangturan, dira na lang siya sa lubnganan, okay na. Kaya kung na mo nagkabuhi sa tao, na di na to ni masunog himo nila kasi adlaw hubog ka. Kung na mo lang nagkabuhi, kung na mo lang nagkabuhi, ini kamatay, wala na pareha sa baka nga, di na naton mahimo kasi adlaw magmaoy po ka. Amen? Galing kay may ara sa tao nga dili mamatay. Kagamo ng mga butang aton bagay panagan-an sa kabuhi. Anong gihambal ni Abraham? Hinumdumi sa didto ka pa sa kalibutan, meaning iya gipabalik ni Abraham ang iya hunahuna sang buhi pa siya. Amen? This time patay na siya. Pero diing gipabalik ni Abraham, gipabalik siya sang buhi pa siya. Amo nang aton kabuhi, amo na mga kaigsunan, tandaan yun naton our prayers, our worship, our sins, wickedness, and crookedness, ang tanan nga gihimo naton sa sining nga lawas, may balos na. Kuha ninyo? Amo nang gihambal sa gitawag Romans 6:13 nga nagambal ang Biblia, ayaw ninyo itugyan ang bahin o ang parte sa inyong lawas, kaya nga, there is what an effect in spiritual. Anong gihambal sa Ecclesiastes chapter 11 sa verse 3? Siling pa dito sa metaphor nga gihambal ni Solomon sa Cebuano. Asa gani matumbang kahoy, adto kini magpabilin. Dito sa Lasang, labi na dito sa Prayer Mountain, kung nakakadto ka mo, kay may mga kahoy dito sa Prayer Mountain, nga ang mugakos, may ara tag-unom katao ang mugakos. Ina nga mga kahoy, Diyos pa ang nagtanom. Hindi naman made, kundi Diyos pa ang nagtanom sila. May mga parte dito sa Prayer Mountain nga Lasang, nga may mga kahoy na dito nga natumba, nga nadunot na lang sa iyang natumbahan. Ano ang metaphor sa gistit ni Solomon? Meaning, kung ano karon ang imo kabuhi, amen? Bisyoso ka. Ang imo kabuhi karon nagpatuyang ka. Ini katumba nimo, dito ka magpabilin sa impyerno. Amo ng metaphor nga gistit ni Solomon. Asa gani matumbang kahoy, dito na siya magpabilin. Amo na nga bisan ano pa nga klase sa pangadji, useless na kay nga ini katumba niya, amo na ng destiny niya. Amen ba? Hindi na maliso. Useless na natanan ang gihimo sa mga buhi. Kakun lantaw nimo diri sa gitawag sa Luke sa chapter 16 sa pagkatinuod lang ang patay amo ang may lawom nga concern sa pamilya niya nga mga buhi. Amen ba? Nga ato na magud siya didto. Amo na nga silang pasadato, kung mao ka na amay nga Abraham, ipadala dito sila sa kay may 5 pa ko dito kautod. Amen? Siling, greetings from your brother in Hill. Amen? Linga ko ninyo tapad, basi parte na siya sa 5. Amen? Lantaw na to na. Ang datong itubag, kung mao ka na, amahan. Ang iyon ko ikaw, ng imuntang ipadala sila sa ngadto sa amo. Meaning sa iya na panimalay. Ang concern niya, ang mga buhi na. Kabitan ng sulti na, kung may kamera lang, kag imo kamerahan dito, amo gyapon ning ang iyo sa sining nga mga tao. Kay nga man, grabe ng ila pag-antos kag kasakitan. Siling dayon, kaya doon na pa ako'y 5 kaigsuong lalaki. Amen? So, kahibalo siya, nga ang iyang 5 kaigsuon, muapas po siya, kay parehas po siya kalidad. Amen? Para siya, way na dua-dua, may nga Abraham, magkita, gid kami diri. Yan na, way dua-dua na amay nga Abraham, mag-reunion gid kami diri. Amo nang concern niya. Sila pa di, kaya doon na pa ako'y 5 kaigsong lalaki. Pagtuwa siya, aron kapasidanan sila, aron dili sila mayani, nining dapit sa kasakitan. Si Abraham ingon, atuwa na dito si Moses, atuwa na ang mga propeta, nga magpasidaan kanila. Sila'y mahibalo sa pagpamati sa isulti ni Moses o sa mga propeta.
Ang dato mitubag, apa namaan, dili pa ka naigo. Kung adunay mabanhaw, muadto kanila, mamiya gayud sila sa ilang mga sala. Pareha sa iya, grabe ka makasasala. Apan mingon si Abraham, kung dili sila gani, muto kang Moses o sa mga propita, dili sila makabig, bisan pagmay mabanhaw. Amen. So the choice still is ours. Amen ba? Amo na nga ako nagto, ang tao, ngayon niya natugyan ang iyang lawas sa Dios. Why niya gipagamit ang iyang lawas sa Ginoo? Inikamatay niya mga pagbako kag mga pagmahay, ang imo madunggan siya kung mabatian pa nimo siya. Galing kay di na naton mabatian. Pero ma-discern naton ang ilang mga panghakroy sa kabuhi. Nga mga pagmahay tungod kay wala nila gihimo ang insakto sa ilang kinabuhi. Pakpakan naton ng Diyos. Amen. Ang Biblia nagambal kung lang taon na ton, according pa sa aton nga notes. Today, many believers pursue only after the sanctifications of the soul and spirit and deny the sanctifications of the body. Because whatever sins of the body cannot effect in the spirit. Amo na yung theory pod ka to. May manugwali dito sa Jan ay nga pagkasabado perting hubog siya kaayo. Pagkaaga na nagwali siya. Sila siya mga igsoon, katong nakita niyo gahapon nga hubog, ang lawas to. Pero ini karon ang nagwali, espiritu ni. May problema. Nga naman, may mga klase manggod karon sa tao nga may mga pagtudlo amo ni. Nga bisan ano pa nga sala sa lawas, hindi maapektuhan ng espiritu. Mahimo, anong natabo sa dato? Ngaman, tungod sining gistit ni Solomon sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7. Way sila kahibalo nga ang gitumod sini ni Solomon, they are talking about a righteous person. And this time, kuwang ang source ni Solomon nahanungod sa eschatological nga pagtuon. Kaya way sila mag-abot nga duwa ni Kristo Jesus. Because kung lantaw na nimo dito sa New Testament, even in the book of Matthew, nag-state mismo si Matthew that greater of Solomon now is here. Ang buot ipasabot sa apostoles si Kristo Jesus. Although si Solomon maalam, pero why may makalabaw kang Kristo Jesus? Kag si Solomon, still nga nanginbantugan siya, pero limitado ang iyang nasabtan about sa eternidad. Amo ning gihambal niya sa Ecclesiastes chapter 2 verse 7. Unya, mopauli sa abog ang aton lawas. Kaya ang aton lawas, hinimo gikan sa abog. Amen ba? Amo ganin nga ang word nga Edom came from the word Edoms. Ang word nga Edoms means is red. Ang duta nga gigamit sa Dios kang Edom, pula-pula nga yuta, pareha sa kulon, nga pareha sa pula nga gitawag yuta, nga ginahimo og kulon. Amo nang word nga Edom came from the word Edoms means is red. Amen? Lingyain yung tapad. Kundi na siya pula-pulahon, amot sino na siya liwat. Amen? Ang pula-pula, imo makita, that is originated sa creation sa Diyos. Because sa word nga Edoms, amen? Ang Biblia nagambal, siling pa niya, unya mo pauli sa abog ang aton lawas, o ang aton espiritu, mo pauli sa Diyos, nga mo'y naghatag ni ini ka nato. Sa sini nga bahin, kuwang ang source ni Solomon. Kay dili tanan espiritu o dili tanan tao nga nangamatay, ang ilang espiritu mo balik sa Dios. No. It is only referred to the righteous person. Amen ba? Gidugangan pagyod sa mga Hinduism as a doctrine of reincarnations. Di ba? Ngayon ikamatay sa tao, ang iyang espiritu mo incarnate na po sa laing nga tao. Angtod nga mo incarnate na dito sa baka. Ingana. Kung nangin baka siya, kung manungay siya, inikamatay niya, mo transfer siya dito sa iro.
Inga na. Hangtod katapusan, mubalhin siya sa kuto. Inga na. Inga na. Ini nga source is very limited. Nga wala nag-abot si Solomon kag si Kristo Jesus because Solomon, although maalam siya, pero still limited ang iyang nasayra. Naman, hindi gitawag kumpleto ang kaalam ni Solomon. Dayon, plus pagyod sa gisulti niya sa Ecclesiastes sa chapter 3 verse 21. Kinsa may nasayod nga muadto sa itaas ang espiritu sa tao, na amo na dahil nagihambal niya. Meaning siya mismo kahibalo nga dili tanan espiritu sa tao nagkadto sa ibabaw. Kuha ninyo? Dayon ang ubos. Samtang ang espiritu sa mananap muadto sa ilawom sa yuta. Na this knowledge kung lang taon na ton, bisan mismo sa science, the way siya nag-coincide. Kaya nga ang sapat, instinct ang ara sa ila, dili espiritu. Kaya kung ang baboy may espiritu, hindi na to ni maihaw. Kuha ninyo? Pero lingyain nyo tapad, may espiritu na. Nga na. Because you are created according to the image and the likeness of God. Amen ba? Ang tao lang ang gibutangan sa Dios og espiritu, meaning ang aton gitawag baka, karabaw, way ni sila espiritu. That is what instinct. Meaning parehas ni computer nga nakaprogram na sa ilang nga gitawag masiling naton sa ilang pagkabinuhat. Amen ba? Kagamo ning ilang kabuhi. Like say for example lang, sino man ang nag-educate sa mga sapat, imo makita sa ilang nga gitawag paghimo og anak. Why may nag-educate? Di ba? Amo po na ang Biblia. Mabitaw na nga ang tao, gi-insist nga ang tao gikan sa unggoy. Sa kabisis, why nakagwantang mga unggoy, nag-meeting na. Siling sa mga unggoy, ang mga tao ba, nagsigig sulti, ila pagitudlo sa ilang eskwelahan. Tudluan po nila mga gagmay nga mga puya, nga sila daw gikan nato. Ingon ang leader nila, uyon ba kamo nga ang tao gikan nato? May nibarog, ako dili ko yun. Ingan na, bisan unggoy lang ko, pero di ko masugot nga ang tao gikan nato. Sila ganing nga, unggoy di magdawat sa aton. Ingon dayon ng leader nga naman. Ingon siya, wala may unggoy nga ripis. Oh. Nga na. May nagbarog po nga tiguang na nga unggoy. Ako po, di po kumutong. Ang tao, gikan ka na to. Ingon ang leader nga naman, wala may unggoy nga nagagamit og shabu. Nga na. So, daga na. Nitok-tok dahil ng leader. So, therefore, siling dayon, ato ni isira nga ang tao dili gikan sa unggoy. Sila gani mismo ay nag-angkon, pero ang tao kasi gigangkon nga gikan sa unggoy. Nga amo nang problema, di ba? Kada yon, amo nang state ni Solomon. So sa sini nga bahin murag lack ang iyang gitawag knowledge, kay bisan mismo ang science way nag-coincide sa iyang statement. Amen. Kag amo ning hinungdan sang debate sa una sa simbahan dito sa Escalante, kaya ang gitudlo ang sapat may espiritu. Nagdebatihay na noon sa sulod. Una, why nila gilantaw nga ang source ni Solomon is limited. Kada yon ang source niya that came from Jesus Christ. Pakpakan na to ng Ginoo. Ang Biblia nagambal, kulang taon na to, but in order to attain the sanctifications of their spirit and soul, it must work by the sanctifications of the body. Ang 2 Corinthians chapter 7 verse 1 nagingon, minahal kong mga igsoon, tungod nining mga saad, alang ka nato, kinuwan ta ang aton kaugalingon, gikan sa bisan unsa nga makahugaw sa lawas o sa espiritu. Amen. Maningkamot kita nga mahingpit sa pagkabalaan diha sa pagkinabuhi nga mahadlokon sa Dios. Ang pagkahingpit sa lawas maupod ang pagkahingpit sa espiritu. So meaning, anong gihimo sa sining nga lawas, may effect siya sa espiritual. Tantawa lang.
kung maghimo ka og sala. Sa sulod nimo may nagsubo. Naapektuhan wala? Apektuhan yan. Bisan mismo ang imong pagpangamuyo, amen, nga naapektuhan ang sa sulod. What done of this body, there is what an effect. Why? Isa na lang ang lawas kalag kag espiritu. Ikaduha nga pagtuon, siling pa sa notes na ton. We worship God through our spirit, but the spiritual act of worship, the evidence is our body. Paano na may balaan nga nagsimba ka sa Diyos? Amen. Paano na ibawan? Tungod kay ara ang imo lawas. Amen. May sa kakristohanon nga may naglingkod silang sa Brad. Ayaw paglingkod diha, Brad. Kay si sister, amo nang iyang lingkuranan. Basi malingkuran nimo ang iyang espiritu. But no, the evidence of worship is show spirit. Amen ba? Let's say ang Romans 12:1 sa gitawag ESV nga translations, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which your spiritual worship. Meaning, spiritual worship, it will start your body. Amen ba? Kung ang imo figura, kag postura, or something, ang image nimo sa lawas nimo, it will affect your spiritual. Karon kung ang pagsimba nimo, ang imong lawas, way gaupod, it is not considered, this is what your spiritual act of worship. Nag-ingon ang worship leader, mupakpak, pero ikaw nag-close mano. Amen. Siling ka, musayaw, pero ikaw, nang hinawak pa. Ayan. No. It is not considered as your spiritual act of worship. Everything we have done of this body, it will affect our spirit. Pakpakan na ito ng Ginoo. Kadayon, siling padring, in view of the fact that our bodies have such a wonderful origin and even a wonderful launch even to the future until to eternity, then how can we use our body for such unrighteous, evil, and useless living? Siling pa sa Hub, Kapitulo 11, versikulo 11. Basahon na itong tanan. Wow. Amen. Lingya ang inyo tapad. Perting Ginoo, no? Sige na mo tapad na puslan ka ba sa Diyos? Kaila ang Diyos sa mga tao walay kapuslanan. Pakpakan na ito kung magabarog ka diya sa presensya sa Diyos. Hallelujah. Yes. Ingon pa sa pulong sa Diyos. Sa aton nga gitawag nga notes. Si require na gambal. Without God, life has no purpose. And without purpose, life has no meaning. And all you can do is to abuse it. Mintras ang tao, dili niya masabtan ang katuyuan sa kabuhi. Ini nga kabuhi, abusuhan yun niya ni. Paagi sa pagbisyo. Pero, kung nakasabot ka sa katuyuan sa kabuhi, gamiton yun nimo alang sa matarong nga katuyuan. What you can do is to abuse it. Hangtod nga ang imo kabuhi kuhaon sa Diyos. Ingon pa diri, because the poorest persons is not someone without money, but a life without purpose. Amen ba? So, ang pinakapobre nga tao, inang tao nga musiling siya walay kwarta. No. Hindi na mo ng pinakapobre nga tao. Ang pinakapobre nga tao, inang tao nga wala nakasabot nga ang kabuhi niya may katuyuan. Amen. Because a life without purpose, the only thing you can do
is to grow older and then die. Amo lang eh. Matiguan ka, kahuman mamatay. Wala na. Pero kung nakasabot ka nga ang kabuhi may katuyuan, sa matag adlaw nga imo ma-encounter, kahibalo ka kung diin mo gastuhon ang imong kabuhi. Hangtod na nga matiguan ka, hangtod na nga may edad ka, kahibalo ka kung diin mo gastuhon ang imong kabuhi. Amen. Dili inang matiguan ka, ngaway ka na may gihimo. Amen. Kaya ang kasagaran karon sa mga tiguang, ara na lang sa balay, nagpahimuyong, nagpaabot na lang. No. Ang Biblia nagambal, mintras makagahom ka pa, bisan puti na ang imong buhok. Ang Biblia nagambal, kung nakasabot ka sa katuyuan sa Dios, imo ni gastuhon para sa Ginoo. Amen. Kung nakasabot ka, bahala na. Kay nga man, nakasabot ka. Amen? Pero ining mga tao nga way nakasabot sa Diyos, yes, pag-abot na sa edad nila nga daw kapoy na sila, ila na lang paoranduyanan ang ila nga gitawag lawas. Hindi nila pagsuklan ang kakapoy kakabudlay. Pagtindog nila nga daw mangragaak na. Muingon dayon sila, diri na lang ko sa balay. No. Amen? Ang Ginoo, abi mo lang gipasabot kita niya, ang tao nga nakasabot sa katuyuan sa Dios, bisan ara na siya sa sinang nga edad, sa gihapon ang iya kabuhi spent niya diya sa pagsimba kapag dahig sa Ginoo. Nga may gihambal ang Philippians chapter 3 verse 20 to 21. Apan ang aton puloy-anan atua sa langit, og mahinangpon kitang nagpaabot sa pag-ani sa aton manunubos, gikan sa langit ang Ginoong Hesukristo. Ilisda niya, wow, ang atong mga lawas nga may kamatayon sa lawas nga mahimayaon. So, ining lawas ni Joasan, katapusan, hindi na ni amo. Oh, bisan na tong lawas ni mama, hindi na to subong sa to. Ilisan sa Dios. May replacing ang Dios. Kaya nga, ang gihambal sa 1 Corinthians 6:13, ang lawas para sa pag-alagad sa Dios o ang Ginoo magsangkap sa lawas. Meaning, amo ning gihambal sa verse 21 as a promise of God. Ilisda niya ang aton mga lawas nga may kamatayon sa lawas nga may mayaon. Parehas kay sino? Parehas sa iyaha. Amo ning lawas ang ibuta mo ng sulti na kon. Let's say for example lang kita may lawas ta. Nga na. Amazing yun. Kaya nga man, kung mo kadto ka sa likod, mutuyo ka yun. Hindi pwede nga mulahos ka lang diri. Pero ang lawas ni Jesus, if you read in the Bible, mahikap siya kay nahikap gani siya ni Filipe. Nahikap gani siya ni Tomas, I mean. Nga na. Pero, mulahos na lang siya, bisan simento pa. Pero mahikap siya. It is amazing. Ang way science nga naka-explain sila. Ano nga klase na sa lawas? Mulahos ka lang bisan concrete, pero mahikap ka. Just imagine that, brothers and sisters. Amo na ang promesa sa Diyos. Na ini nga lawas, gigamit naton sa pag-alagad sa iyo. Amo na nga, ang ikaupat naton nga gitun-an as the word, the sacrifices of righteousness. Para nga makadto ta sa ikalima. Ano ning word nga sacrifices of righteousness? The word righteousness is the quality of being just, honest, and to do what is right in the eyes of the Lord. Amo ginipirmi ang akon ginahambal sa inyo. I-practice yun kag i-exercise ang kabuhi nga matarong atubangan sa Diyos. Hindi yun magpatintal. Kay kita magod nga mga tao, gituyukan ta sa tentasyon. Ang importante, ang prinsipyo nga iya sa Diyos.
Hindi gid paglantawa nga makabintaha ka, makaganansya ka, or something, makahatag sa imo og dako nga benepisyo sa kabuhi. Ang lantawon gyud nimo ang matarong atubangan sa Dios. Amo gining lantawon nimo. Kay nga man, yes, bisan masiling ka nga do pabor ka, nakaganansya ka, nakabintaha ka, pero may supot gyud sa Ginoo. Labi na kung dishonest ka. Amo ginipirme ang akong gina-emphasize sa inyo. Bahala na magkaon ka mo nga kanon, bisan walay sudan, basta ang imo gikaon, gikan sa imo pagkamataro. Nangin honest ka. Amen ba? Let's say, for example lang, madamo karon sa mga mananagat, nga istorya pa nila, imo makita nga nagatangko sa iban nga bubo. Yes, amo nang practice karon sa mga tao. Ang paghilabot sa mga butang hindi iya. Amo na nga kita, bahala na imo makita ang maabot nimo sa kagatos lang kasi adlaw, basta ang importante kay honest ka. Ngaman, ang makaging sina sa favor ang imo mga kaliwat. Inikakita sina sa Dios, i-lift up sa Dios ang imong kaliwatan. Amen. Nga, why pa ko nakakita nga ang mga tao nga honest gipasagdan sa Ginoo. Buhion gud kamo sa Ginoo. Amo ning punto as sacrifices of righteousness. Bisan ano pa na kayo, pero for the sake of a righteous, you must be sacrificed. Amo nang word ng sacrifice. Amen? Imo gid tun-an sa imong kabuhi nga ang imo diri gilantaw ang iya sa Dios. Meaning, the sacrifices of righteousness means we do what is good or right regardless of the consequences. To stand what is right is a sacrifice because it is a fame, not popular, and we may be criticized and rejected. Police ka, be. O, bisan din ka nga departamento magtrabaho. Kung police ka, kung hindi ka makig-uyon sa imong kaupdanan, then you will be rejected. Nakuha ninyo? Amo na nga kalabanan sa mga pulis, makig-abuyon yun sila bisan sa kay nga kung dili sila makig-abuyon, tatlo lang ilang madangatan. Kung di sila i-transfer, di sila tagdon sila mga kaupdanan, kag ikatatlo imo makita di sila ma-promote. There is no such thing as promotion. Pero kung makig-abuyon ka bisan sa lahimon nga insakto, dali ang promotion sa kabuhi. Pero ang pangutana, that is what a righteous act. No, bisan din nga trabahoan. Kung nakita nimo sa mga kaupdanan nga salayo pagupod sa ila. Amen. Ang aton magudri, ang nakataya diri, ang iya sa Dios. Amen. Amo nang ako nagtulit as exercise. Amo ning gipangita sa Dios as the sacrifices of righteousness. Kag diri nga bahin malipay ang Ginoo. Kay way na ni karon gi-practice sa mga Kristohanon. Why na nag-exercise sa mga Kristohanon? Pero sa mata sa Diyos, really, God needs the sacrifices of righteousness. Amen? Kagkalabanan, kung naghimo ka og matarong, i-criticize ka dyan. Lantawa lang, kung leader ka sa inyo nga gitawag barangay, amo na nga, why ko kakita Kristohanon nga nag-uyat sa gitawag sa panggobyerno nga nagdugay, i-criticize ka dyan. Karon, kung mag-mayor imo makita, mag-mayor si Brad Doming sa Lawis, kag moingon siya, okay, wa nay buwang, di ka ni siya i-criticize. Oh. I-criticize ko ni siya. Nasabtan ninyo? Inga na. Karon, may pasa dito siya nga resolusyon, Mayor, kung dili ka mo pirma makigabuyon sini, way ka may madawat, way may madawat ang kabanaton sini. Oh, for the sake ka maka-income po ka, perma ka na lang. Amo ning sistema kagdagan karon sa kalibutan. Kuha ninyo. Tanang area, bisan nara ka mo sa barangay, ako nagtuo, amo ning dagan karon dishonesty. Amo ning dagan karon. Kaya nga man, kung di ka makikabuyon, amo man ning posible nga matabo din sa imo. Yes, you will criticize and then you will be rejected. Amo na nga di ka gid magpabilin. Kuha ninyo? Dayon, siling padre, sometimes doing what is right, it makes lows up, friends. Lows are close relatives, close loved ones.
job, financial support, and even our ministry. Amuning mga butang nga madula. Nga, because you stand as being righteous. Pakpakan na to ng Ginoo. Manangang Psalms 15 verse 1 to 2, siling Padre, O Lord, who shall sojourn or dwell in your tent? Who shall dwell on your holy hill? He who walks blamelessly and does what is right and speak truth in his heart. Amen. Kinsay makasulod sa balaang templo sa Dios ang mga tao nga may putliw kasing-kasing o tao nga walay kasawayan o tao nga nagabuhat og matarong o nagasulti og tinuod sa iyang kasing-kasing. Amen. Kag ako nagto, this is talking about the sacrifices of righteousness. Amen. The first thing, we study about the sacrifice of obedience. The second thing, we study about the sacrifices of thanksgiving. And the third thing, we study about living sacrifices which refer to our physical bodies. And the fourth thing is the sacrifice of righteousness. Kag amuni nga mga butang ang nangin kahamutan at tubangan sa Diyos. Pakpakan na to ng Ginoo kadayon. Simbahon na to siya sa sinin nga gitawag kabuntagon. Thank you, Lord, sa imo nga mensahe. Hallelujah. Thank you, Jesus.